Limang kaluluwa lang ang maaring makaakyat sa kaharian ng Diyos, kasama ang isang senador, isang mamamahayag, dalawang video creator dito sa Pilipinas, at kasama po ang Noe ng modernong panahon na ito. Mga kapatid, mga kababayan ko, kapag po ako nagkakaroon ng pagkakataon na makaakyat ang aking kaluluwa sa pintuan ng kaharian ng Diyos at naririnig ko po ang boses ng Ama, nagkakaroon po ako ng pagkakataon para po magtanong. Ang sabi ko po sa Panginoong Ama, bakit hindi na lang po niya ngayon pabalakin mismo si Jesus dito sa lupa upang matula na ang mga taong makasalanan at makaakyat sa kaharian ng Diyos ang mga taong matuwid. Subalit ganito po ang naging sagot po sa akin ng Panginoong Ama. 5 lang ang maaaring makaakyat sa kaharian ng Diyos kung ngayon mismo magbabalik si Jesus dito sa lupa. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, nangunguna po sa listahan doon, nakita ko po mismo sa Book of Life, si Tetelestai o King Reyes, mga kapatid, mga kababayan ko. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Tumatayo po yung balahibo ko. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, nung nakita ko po ang pangalan ni Tetelestai or King Reyes sa Book of Life, kinalabutan po ako sapagkat isa rin po akong follower ni Tetelestai. Ako po mismo makakapagsabi na si Tetelestai ay isang matuwid at tapat na lingkod ng Diyos sapagkat mayroon po sa kanyang nagtanong na isang Katoliko. Ang sabi po niya, ako ba ay maaaring maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno? Ako ay isang Katoliko. Amen. Alam niyo po yung naging sagot dito ni Tetelestai. Kung ikaw ay isang Katoliko, Iglesia, born again Christian, or kahit ano pa man yung kinabibilangan mong pananampalataya, maaari kang maligtas, maaari kang hindi maligtas. Amen. Napakaganda po ng sagot na ito ni Tetelestai. Hanggang ngayon po, tumatayo po yung balahibo ko. Sapagkat mga kapatid, mga kababayan ko, maaari kang maligtas kahit anuman ni reliyon yung kinabibilangan mo kung ikaw ay mayroong totoong relasyon sa Diyos. Amen. Hindi po kasi reliyon yung makakapagligtas kung hindi totoo at tapat na relasyon kay Jesus. Sabi po sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through Him. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, hindi na po ako nagulat nung makita ko po yung pangalan ni King Reyes o Tetelestai sa Book of Life. Amen. At ang pangalawa ko pong nakita doon mga kapatid, pangalawang video creator dito sa Pilipinas, si Ricky Manyosa. Amen. Isa din po itong video creator na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun lang po yung nakita ko po doon. Wala na po akong ibang explanation patungkol sa tao na ito. Pero maliwanag po na nakita ko po yung kanyang pangalan sa Book of Life. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At ang pangatlo nga po mga kapatid, mga kababayan ko, si Cheryl Cosim. Isa pong mamamahayag na nag-share po ng Word of God sa kanyang social media platform. At naging tanong ko nga po noon sa Ama, bakit nakalagay ito si Cheryl Cosim sa Book of Life? Isa siyang mamamahayag. Tapat rin ba siya sa kanyang lahat ng ibinabalita? Ang sabi ng Panginoong Ama, si Cheryl Cosim ay nagsisikap na maglingkod sa Diyos. Sinisikap niya na ibahagi ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Sinisikap niya na talikdan niya yung dating siya na makasalanan. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, yung pang-apat, isa pong senador na nakakagulat mga kapatid. Noon ko pa po ito sinabi na nakalagay na yung kanyang pangalan, pang-apat, sa Book of Life. Si Senator Alan Peter Cayetano. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, kapag naririnig ko po yung boses ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga session o kaya po sa mga ginaganap sa Senado, talaga pong ako'y kinikilabutan sapagkat bungad pa lang po ng kanyang pananalita ay nanangunguna na po ang salita ng Diyos. Amen. Kinalulugdan po ng Panginoong Ama yung mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi nga po, humayo kayo at ipangaral sa buong kinapal ang salita ng Diyos. Amen. At ang panglima nga po mga kapatid, mga kababayan ko, ang pangalang Leonel P. Orindaan, ang modernong Noe sa panahon na ito. Amen.
Ako po yun mga kapatid, mga kababayan ko. Mayroon pa po doon nakalagay mga kapatid, mga kababayan ko, na hanggang 20 pa ang sabi ng Panginoong Ama. Subalit hindi na po sa akin pinakita. Ang pinakita niya lang po sa akin, yung 5 na yon sa kasalukuyang panahon. Mga kapatid, mga kababayan ko, ang sabi ng Panginoon, maaari daw po itong maging times 100, times 1,000, kung ang mga tao raw ay susunod na magsisi na sa kanilang mga kasalanan at magbabalik loob sa Diyos. Kung ang mga tao raw ay tatalikuran ang kanilang sarili at pipiliin pasanin ang krus, maaaring maisulat rin ang kanilang pangalan sa Book of Life. Kung sisikapin nila, susundin ang tawag sa kanila ng Panginoon. Sapagkat halos lahat daw po tayo mga kapatid, mga kababayan ko, ay tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Pakatatandaan daw po natin mga kapatid, mga kababayan ko, kaya tayo nilikha ng Panginoon sa sanlibutan ito, hindi para magpakasaya, hindi para magpakasikat, hindi para magpakayaman, kung hindi para maglingkod sa Kanya ng buong isip, ng buong puso at kaluluwa. Subalit napakarami po sa atin mga tao dito mga kapatid ko, sa buong sanlibutan, bilyong-bilyong tao na hindi si Lord ang pinaglilingkuran. Ano po yung pinaglilingkuran? Yung pera ang sinasamba, yung sanlibutang ito. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, totoo, nakakaunti lang ang makakasumpong sa katotohanan. Kakaunti lang ang makakaakyat sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, kung gusto mong mapabilang ka na maisulat ang iyong pangalan sa Book of Life, ngayon po mismo, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. Magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sikapin na talikdan yung dating ikaw na makasalanan. Sikapin na ipanganak muli sa presensya ng Panginoon at isabuhay ang lahat ng salita, ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon. Buong isip, buong puso at kaluluwa. Kung gusto nyong maligtas kayo sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Nawa sumayin niyo ang Panginoon at ang kapayapaan.